Halimbawa, nasa isang dagat. No. And ngayon, sa dagat na yon is merong alambre na napakahaba. No. Sabihin natin mga 1 kilometro ang haba ng alambre na yun. At sinabi ko sa iyo, tara kapatid, sunod ka sa akin, tuloy tayo sa alambre. Ako nakatawid ako sa alambre. Tapos, nung nasa kalagitnaan ka na, out of balance ka ngayon. Nung na-out of balance ka ngayon, naglag ka ngayon sa tubig. So, as a normal reaction ng isang tao, di ba? Mawawalan ka ng tiwala sa akin. Tama? Sino dito nagsasabi may tiwala pa rin sa akin? Di ba? Wala kang tiwala sa akin. Pagka nalaglag ka na sa dagat, di ba? Sinabi ko sa'yo, sumunod ka sa akin na bakit? Tapos nalaglag ka, ang masakit nung kinain ka pa ng pating, di ba? So sigurado hindi mawawalan ka ng tiwala sa akin. Isa pang example. Halimbawa, sa isang wilderness, yan. Sa isang forest, at sa forest na yun, maraming nakalibing, nakakatakot, scary. And yun, habang nandun tayo sa pintuan ng simenteryo yun, o nung isang daan na yun, sinabi ko sa'yo, kapatid, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Bibigyan kang buhay na walang hanggan. Sumunod ka sa akin ngayon. And sa paglilakbay mo, natinig ka ngayon. Diba? Natinig. Yan, natinig ka ngayon. Nung natinig ka ngayon, natinig ka sa paa, natinig ka sa ilong, natinig ka sa puwet, natinig ang buong katawan mo. At habang naglalakbay ka doon, nung matapos mo yung lakbayan na yun, nung nasa kalagitnaan ka na, bumalik ka ngayon. Tapos nung pagbalik mo, nakita mo ko nandun ako sa bed ko at yan ako sa'yo. May tiwala ka pa rin ba sa akin? 2 beses na kitang niloko na. 2 beses na kitang naipahamak o 2 beses ka na napahamak sa pagsunod mo sa akin. Ano? May tiwala ka pa kaya sa akin? As a normal reaction ng isang tao, as a nature ng isang tao, sigurado, mawawalan ka ng tiwala sa akin. Alam niyo mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, wala kayong mababasa sa Bible na sinabi ng Panginoon, sumunod kayo lahat sa akin at mawawalan kayo ng problema at tinik sa buhay. Alam po kayong mababasa ng di ba? Alam kayo mababasa sa Bible na sumunod kayo sa akin at kayo ay magkakaroon ng maraming pera. Hindi sumunod kayo sa akin at hindi kayo daranas ng problema. Alam po tayong marinig na gano'n. Di ba? Alam tayo mababasa gano'n. Pero sa kabila ng iyan mga kapatid, ang tanong, do you believe? Naniniwala ka ba iba sa Diyos? Kung dumanas ka man ng mga gano'n sa buhay mo. Naniniwala ka pa rin ba? Naniniwala daw. Pero, kung ako man, bilang tao, ilang beses na sirain yung tiwala ko, siguro hindi na ako maniniwala sa kanya. Maaaring naniwala ako noong una, pero siguro, nabawasan. Tama? Kasi ang totoong tamang tanong, do you still believe? Tama? Kasi kung mag-iba yung do you believe sa do you still believe, ibig sabihin, pagka sinabing believe, naniwala ka kasi nakita mo. Tama? Eh pag sinabi naman natin do you still believe, even na wala ka nang nakikita, wala ka nang nararamdaman at hindi mo nararamdaman yung presensya at pagpapala niya, still, naniniwala ka pa rin at sumusunod ka pa rin sa Panginoon. Amen? So ngayon mga kapatid, alam niyo ba na merong sa Bible na minsan, akala natin sa sarili natin na nanampalataya tayo, akala natin sa sarili natin naniniwala pa rin tayo, pero sa totoo lang, sinasabi na lang natin, pero wala na sa puso natin na naniniwala pa rin tayo. In short, pwede palang akala natin naniniwala tayo, pero sa totoo lang, hindi pa pala tayo naniniwala. Diba? Tingnan po natin. In Matthew chapter 7, verse 21 to 23, ito po yung ano, di ba? Ang context po kasi nito is yung mga tao, di ba? Paghukom, dumating ko yung paghukom. At ito yung mga tao na lumapit sa Panginoon, ito yung kanilang sinabi. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon,
kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aming Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan nangaral kami? Nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamahan. Sa tingin niyo mga kapatid, yung mga nagsasalita ito sa tingin mo, sa tingin natin, sigurado sa tingin nila sa sarili nila, naniniwala sila sa Panginoon. Diba? Piling nila naniniwala sila sa Panginoon kasi tatawag ka ba sa isang bagay na hindi ka naniniwala? Siyempre, tatawag ka lang kung naniniwala ka sa Kanya. So, ang sabi nito, sabi ng mga tao, Panginoon, Panginoon, ibig sabihin, naniwala sila. Naniwala sila sa Panginoon. Sino dito naranasan magpalayas ng demonyo? Naranasan na. Yung nagawala, tapos yung siya di mga mga ganun. Naranasan ba natin yung mga ganun? Siguro, meron aralas dito, pero siguro, karaniwan sa atin, iba sa atin, hindi pa natin nararanasan. Tama? At ako, alam niyo mga kapatid sa mga pangarap ko, bilang isang Kristiyano makapagpalayas ng demonyo eh. Kasi, titignan ko, kung ako yung mapapalayas ng demonyo, siya yung mapapalayas ko. Kasi, parang ang tingin ko, pag napalayas yung demonyo, totoong anak na ako ng Diyos, parang ganun, di ba? Ganun yung mga thinking natin. Pero totoo lang mga kapatid, na nakapagpapalayas ng demonyo at sigurado yung mga tao nagsasalita nito, kilala sa kanilang barangay. Makaring ito yung mga leader at kung titingnan mo, parang mga alagad ng Diyos. Kasi nga, biruin mo magpalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pwede pa rin. Di ba? So, examine natin sarili natin. Naniniwala ba tayo ako sa Panginoon? Nananampalataya ba talaga sa Panginoon at still naniniwala ba ako sa Panginoon? Examine natin sarili natin mga kapatid. Bigyan kayo isang oras. So, sa Santiago, ito ba? Alam niyo bang pati si Satanas ay nananampalataya din sa Panginoon? Sumampalataya ka na ang Diyos ay isa. Di ba mga kapatid? Ang Diyos natin ay isa. Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Di ba? Naranasan na ba nating sumamba sa Panginoon nanginginig tayo? Hindi ba siguro? Yung iba sa atin naranasan. Pero, ang sabi ko, ang demonyo man, nanginginig pa daw na may sumasampalataya sa Panginoon. So, ibig sabihin, pwede pa lang ang thinking natin, naniniwala tayo. Pero sa totoo lang, hindi pa talaga tayo naniniwala at hindi tayo kilala ng ating Panginoon Jesus. Ang masakit mga kapatid, kilala natin si Lord, pero hindi tayo kilala ng Diyos. Okay ba? Okay. Okay. Meron po kwento sa Bible, habang po ang mga alagad ng Panginoong Jesus ay pumapalaot sa dagat. Dumating po yung napakalakas na bagyo. May napakalakas na bagyo at sana po sobrang lakas ng bagyong iyon at sabi doon, sa ibang translation po ng Bible, sabi doon, halos pasukin ng tubig ang kanilang bangkang sinasakyan. At ang pinakamatindi pa doon, ang Panginoong Jesus natutulog. So, pero yung mga hinahang patubas na, pero ang Panginoong Jesus natutulog. At eto yung mga panahon ng sinabi ng Lord, bagyo, lumadas ka. Yan. Pinanayos niya, pinahinto niya yung bagyo, at kumalma naman. Di ba sabi ng Bible? At ito po yung mga sumunod na pangyayari. At sinamba siya ng mga nasa bangka. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Gawin na ako, sabi nila. Kung pag-aaralan po natin, yung mga kasama po ng Lord dyan, mga alagad niya, tama? Pero di ba kayo nagtataka mga kapatid? Bago dumating ang chapter 14, naniniwala ba kayo na chapter 1 hanggang chapter 13 muna ang nauna? Bago mag-14. Di ba? Yun ang nauna. Kung babasahin po natin doon, ang Panginoon Diyos gumawa ng himala kasama mga alagad. Kung babasahin po natin ang scripture 1 to 13, makikita natin doon at Diyos ay nagpalayas ng demonyo at nasaksihan ng kanyang mga alagad. Ang Panginoong Isus ay gumawa ng himala, gumawa ng mga bagay na hindi karaniwang nangyayari at nakikita ng mga tao kasama ang mga alagad. Tama? Pero kung babasahin natin ito, parang may mali. Di ba? At kung babasahin po natin kasi mga kapatid, ito po yung unang verse na sinamba nila ang Panginoon.
Di ba? Ano maiwan nating ano dito? At makuha nating aral sa pangyayari yan. Minsan, sa buhay natin mga kapatid, kung hindi tayo minsan pala, pwede palang kasama tayo sa mga gawain ng Diyos. Maaari palang present tayo every Sunday. Maaari palang sabihin natin nag-devotion ka araw-araw. Maaari palang kasama ka sa mga equipping at sa mga gawain ng Diyos na napaparangalan ng Diyos. Pero still, hindi ka pa rin naniniwala sa Diyos. Kasi kung naniniwala sila sa Diyos, hindi ka na tanong nila. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala tunay na anak ng Diyos si Jesus. Di ba? Nagigets niyo po ba ako? Nagigets po ba? Nagigets. Yun. So, di ba, kung ikaw sa unang panahon, nakita mo yung mga ganong himala ng Panginoon. At dumating yung mga panahon na ganyan, siyempre, alam mo na may pagtitiwala ka sa Panginoon. Alam niyo po bang, kung yan, ano ba, magulang mo, kasabi siya, ikaw pa lang tunay kong anak. Di ba? Tagal ng anak ka, sinabi siya, ikaw pa lang tunay kong anak. Di ba? Di ba halata? Siyempre, masakit sa part mo yun. Di ba? Ang tagal na magkasama, kasi sinabi siya, ikaw pa lang tunay kong anak. Di ba? So, ano na ito mga kapatid? Ito ang kauna-unahan nilang pagsamba sa Panginoon. Minsan, sa buhay natin, kung hindi darating ang problema, hindi marireveal kung sino ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Tama? Sa tingin nyo, ang buhay ng isang Kristiyano walang problema. Sa tingin nyo, aasa pa kaya tayo sa Panginoon? Tatawag kaya tayo sa Panginoon? Kung wala tayong problema? Sino nagsasabi dito hindi siya tatawag sa Panginoon? Sino nagsasabi tatawag sa Panginoon pag may problema? Tatawag tayo bilang Kristiyano, syempre tatawag ka sa Panginoon. Pero, ang makikita natin dito mga kapatid, kauna-una sa kanila, tagal nilang nakasama Panginoon sa paggawa ng ibanan, doon lang sila naniwala sa Diyos. Diba? At isa dito, mga kapatid, sabi dito, at sinamba siya ng mga nasa bangka. Sabi ko sa next slide natin, the true believer is known how to worship. Totoo ba? Naniniwala po ba tayo doon? Na totoo naniwala at nanampalataya sa Panginoon, sanay sumamba. At minsan, kung hindi tayo magkakaproblema, hindi tayo makakasamba. Ito, example. Ang isang Kristiyano sa church, the more na marami siyang nararanasan problema, the more na makikita mo, pag sumasambahan, lumuluha, tama? Lumuluhod, naglulubasay, akala mo sinasaliban, mga gano'n. Sobrang tindi ng pagsamba niya sa Panginoon pag may problema siyang napagdaanan. Minsan talaga sa buhay natin, mas maganda pa yung may problema eh. Naniniwala ba kayo? Nare-reveal talaga kung sino ang Panginoon sa buhay natin. Tama? Natututo tayong sumamba. Natututo tayong magtaas na kamay sa Panginoon. Natututo tayong lumuha sa pagsamba natin sa Panginoon. Natututo tayong lumuhod sa pagsamba natin sa Panginoon. At dapat mga kapatid, even, sabi nga sa kanta natin kanina, ang Diyos na even the bad times and good times, ang Diyos ay mananatiling Diyos at ang Diyos ay mabuti. Tama? Ibig na may problema ka, ibig na may dinaranas kang problema sa buhay mo ngayon, ang Diyos still mabuti pa rin siya. Amen? So, kailangan natin magtiwala at manampalataya sa kahit ng gawin. Amen? So, sunod. Isang ulit katanungan. How can we say that we don't have faith? Paano ba natin malalaman na wala na tayong pananampalataya? Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, nag-iwan ako ng isang tanong sa inyo kanina, na pwede pala nananampalataya ko, pero gusto ko lang hindi ka nananampalataya. Ngayon, paano natin masasabi na ikaw ay hindi na nananampalataya sa Panginoon? Unang point, sabi ko dito, we find another God. Diba? Sa totoo lang, kapag tayo ay wala ng pananampalataya sa Panginoon, humahanap tayo ng ibang Diyos eh. Tama? Kung saan masasatas pa yung hinahanap natin. Ang masama kasi mga kapatid, ang Diyos na kilala lang natin na ang Diyos ay nagpapala. Tama? Ang Diyos naman nagpapala. Tama po ba? Amen. Ang masama, yun lang ang pagkakakilala natin sa Panginoon eh. Pero lagi nating tatandaan, ang Diyos din ay Diyos ng biyaya, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagpapala, Diyos ng kaayusan, Diyos ng magagandang bagay. Tama po ba? Kasi pag ang Diyos ay nakilala lang natin
na tayo naniniwala sa Kanya. Sabi nga ni Job, even na dumanas man tayo ng mga problema sa buhay natin, hindi rin pa natin tatanggapin yung mga pangit na buhay, mga problema ay binibigay o inaalaw na Diyos sa buhay natin. Di ba? So, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, dapat nag-iisang Diyos lang sinasamba natin. Tama po ba? Paano ba natin masasabi na tayo yung mga anak ng ibang Diyos? Sabi po dito, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Tama po ba? Naniniwala tayo mga kapatid, ano ba ang kayamanan mo ngayon? Sino ba ang kayamanan mo ngayon? Kapag ba tinanggal ko, halimbawa, hindi ko, pag ba tinanggal ng Diyos yung iPhone mo, tinanggal ng Diyos yung bahay mo, tinanggal ng Diyos yung mga blessing, mga pera mo, mga pagpalang natatamo mo ngayon, sino pa rin pang ituturing natin kayamanan? Diba? Ganito dapat mga kapatid tingin natin. Kasi kung ang Diyos, ang Panginoong Isus ang ating kamayamanan, naniniwala ko na yung puso natin nasa Kanya din. Amen po ba? So naniniwala tayo na yung puso natin talagang sa Panginoon lang kasi ang Diyos ang ating kayamanan. Ang mahirap kasi mga kapatid, yung tiwala at pananampalataya natin sa Panginoon ay binalagay natin masigit sa ibang bagay. Di ba? Kaya minsan, imbis na tayong mag-control sa pera, tayo ang kinukontrol ng pera. Tama? Imbis na tayo mag-manage ng pag-aaral natin, tayo ang minamanage ng pag-aaral natin. Imbis na tayo ang mag-aral sa paaralan, tayo ang pinag-aaralan ng paaralan na kaisugan natin. Ibig ko lang sabihin, may mga schedule tayong lahat. Tama? May kanya-kanya tayong time. Pero sa time frame ba natin, kasama na nandun pa yung time na may oras sa atin ng Panginoon, sabi nga ng nakaraan, di ba? So, napakaganda mga kapatid na sa buhay natin, hindi tayo mahanap ng ibang Diyos. Dahil naniniwala ko na kung ang Diyos ay nakilala mo kung sino siya, hindi ka hahanap ng ibang Diyos. Amen? Paano kung ako humanap ng ibang nanay? Magagalit ka si mama? Magagalit sigurado si mama pag humanap ako ng ibang nanay. Tama? O ang Diyos, ganun din. Kaya nga niya ng mga panahon na yan, laging yung pinatadala na sa akin, mga salita sa tigas na ulo dahil humahanap ng ibang Diyos. At ngayon, meron po dito, isa sa mga alagad ng Panginoon, kilala po ba natin yan? Si Judas, di ba, may pahalik-halik pa sa Panginoon, kaya mag-ingat tayo sa mga humahalik-halik sa atin, mga beso-beso. Yan. Alam niyo mga kapatid, si Judas ay kasama ng Panginoon, tama? Nagkaroon ng title na isa sa mga 12 disciple. Nagkaroon siya ng pakikibahagi at siya po ang treasurer ng Panginoon. Nasabi sa Bible, kinukupitan niya. Yung ng Panginoon, kinukupitan niya. Sa tingin niyo mga kapatid, si Judas ba, nung gumawa ba ng himalang Panginoon, hindi ba niya nasaksihan? Nasaksihan niya. Di ba? Nakita niya na bumuhay ng patay ang Panginoon, nagpagaling, nagpatayo ng bulag, nagpatayo ng pilay. Di ba? Nakita niya, nasaksihan niya lahat ng iyon. Pero sa huli, ipinagkaloob pa rin niya ng Panginoon. Di ba? Hindi talaga, pwede talaga na lagi tayong nasa gawain ng Panginoon, kasama tayo sa mga gawain ng Panginoon, pero sa akin, Judas pa rin pala tayo, alalabasan natin. Di ba? So, makikita natin dito mga kapatid, talagang kahit na sabihin natin kabilang ka sa mga primary, may pag-asa pa rin na malayo pala yung puso ko sa Panginoon. Pwede pala na malapit ka physically sa Panginoon, pero ang puso mo malayo sa Panginoon. Pwede pala yun. So ngayon, naniniwala ko ng lahat dito malapit sa Panginoon. Amen? Amen. So ayan, isa pong kwento. Ito po yung mga panahon, nung mga panahon po kasi ang Israelita ay inilabas po ng Diyos sa Ehipto. Tama? Inilabas sila ng inilabas sila ng Diyos sa Ehipto dahil sila ay inaalipin doon. Tama po ba? Sila ay bilogin niyo yung pyramid, mano-mano yung tinatayo. Di ba? So, nag-ano sila ng tisa, gumagawa sila ng mga tisa. And, saan nalalaki sila sa ba't? Pinakinggan sila ng Panginoon. At ngayon nilabas sila ng Panginoon sa Ehipto.
At dumating yung panahon na ang mga Israelita ay nakarating sa bundok ng Sinai. And sa bundok ng Sinai, ang ginawa ni Moses, iniwan niya muna yung mga Israelita. Pag iwan niya sa mga Israelita, ang ginawa ni Moses, sumagat sa bundok para kunin yung 10 utos ng Diyos. Tama po ba? At ito po yung mga sunod na nangyari. Nang magtagal sa bundok, si Moses ay magtagal sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moses na yan na naglabas sa amin sa Egypto. Kung gayon, ipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin, sagot ni Aaron. Alam niya ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng kuya. Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Egypto, ang kakapal ng mukha. Di ba? Makikita ba kung nasabi ang kapal ng mukha ng mga Israelitang ito? Habang sila ay dinadala ng Panginoon sa promised land, naranasan ba nila nagabayan sila ng Panginoon? Naranasan ang Diyos humati ng Red Sea para makadaan sila. Ang Panginoong Diyos ay nagpadala ng mga skyflakes na nagmumula sa langit, ng mga ostya o mana na nagmumula sa langit. Ang Diyos ay nagpadala ng mga pugo. Di ba? Ang Diyos, kapag sila ay nauhaw, ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa bato. At hindi mo akala ibubukal doon kasi sa totoo lang, pinabukal niya yung bato. Kasi po, ang lalambay po nila, disyerto. At ala kang makikita mong tubig sa disyerto, kaya talagang makikita may himala ng Diyos. Makikita rin dito, kapag gabi, ginagabayan sila ng haliging apoy para sa kanilang liwanag. Tama? At tuwing umaga naman, ginagabayan sila ng makapal na ulap para hindi sila mainitan. Ang daming ginagawa ng Panginoon sa mga Israelitang ito. Pero sa huli, pinagkalaro pa rin nila ang Panginoon. Inuulit ko, pwede palang humanga ka, naranasan natin ang presensya ng Panginoon at sabihin natin na kilala natin ang Panginoon. Pero totoo lang, hindi talaga tayo pananampalataya sa Kanya. At kapag dumating ang time na tayo ay reklamador na, maaari pa rin para umano tayo sa ibang Diyos. Amen? Sana huwag tayong ganun, mga kapatid. Di ba? Huwag sana pumayo sa isip natin yun. Wala nang kwenta pala Diyos na to. Nung unang sumasamba ako dito, pinagpapala ako. Bakit ngayon? Nagpapala na lang ako ng simento? Di ba? Mga ganun bakit? Bakit dati? Nasusunod ako sa Panginoon. Noong una napagsunod ko sa Panginoon, hindi kami nagkukulang. Pero bakit ngayon na nagkukulang kami? Bakit ngayon na patuloy ng luwalalim na matagal na ako naglilingkod sa Panginoon, kinukulang pa rin kami. Mga kapatid, sometimes sinakalaw ng Diyos ang ganyang mga bagay para makilala kung sino ang Diyos sa buhay natin. Amen. Sino po bang Diyos sa buhay natin? Si Jesus. Sino po bang Diyos sa buhay natin? Our God is everything. Ang Diyos natin ay lahat na ating pangailangan sa tuwing tayo mahina, siya ang nagbibigay ng ating kalakasan. Sa tuwing tayo kinukulang, ang Diyos ang nagpo-provide. Sa tuwing tayo ay may sakit, ang Diyos ay nagpapagaling. Tama po ba? At ang isa sa mga bagay na kanyang pinagaling at hindi kayang lunasan ng gamot dito sa mundo ay ating mga kasalanan. Amen? Na dapat tayo ang magtatamo ng hapdi at kirot at ang mga pag-aalipusta ng tao, lahat ng tinamo ni Kristo, dapat tayo ang aako lahat pero lahat inako ng Panginoong Isus para sa ating lahat. Amen? So ngayon, hahanap ko ba ng ibang Diyos kung gano'n ang Diyos mo? Hindi na. Never. Ever. May natutunan. So, isa sa mga paano ba natin masasabi na totoo talagang tayo ay naniwala at nanampalataya sa Panginoon? Sunod na points. Nakakompromise tayo minsan. Tama? Tingnan po natin sa kwento ulit. Balikan po natin yung kwento kanina. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila,
Igawa mo kami ng mga Diyos na mauuna sa amin. Hindi namin alam kung ano nangyayari sa Moises na yan na naglabas sa amin sa Egypto. Kung gayon, ipunin ninyo ang mga hikaw at ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin, sagot ni Aaron. Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya sa altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpista natin bukas si Yahweh. Grabe. Wait, background muna. Di ba po ba si Aaron yung kasama ni Moises na naglabas sa mga Ehipto sa pagkakaligid sa Ehipto? Tama po ba? Nakita po ba niya nung ginawa ni Moises na dugo yung tubig? Nakita po ba niya na pinadala ng Diyos ang salot sa mga Ehipto sa pamamagitan ni Moises? Nakita niya. Nakita po ba niya na tawag dito, na dumating yung anghel ng mamumuksa at pinuksa lahat ng panganay? Nakita po ba niya? Nasaksihan niya. Nakita po ba niya nasaksihan po ba niya nung ang Panginoon ay magpaula ng tigitres na iyelo at pagbakot sa lupa ay nagiging apoy? Nakita niya lahat, nasaksihan niya lahat. Pero still, na-compromise si Aaron. Hindi ba dapat siya yung unang pumipigil sa mga Israelita? Wag, hindi nyo ba naranasan, hindi nyo ba nakikita ng Diyos natin ay makapangyarihan? Di ba siya dapat yung kaunahang nagkaganon sa mga Israelita? Pero still, na-compromise si Aaron. Ulit ko mga kapatid, pwedeng ikaw ay humanga, pwedeng ikaw ay namangha, pwedeng naranasan mo ang himala at nakita mo ang himala ng Diyos, pero still hindi ka pa rin naniniwala at hindi ka nananampalataya para sa Panginoon. Amen? Nire-reveal lang talaga tayo ng Diyos, nire-reveal lang talaga yung totoong tayo sa mga pangyayari sa ating buhay. Amen? Sunod, sabi nga dito, #dati naman. Ano yung mga dati naman natin? Dati naman, hindi ka nalilit paggawa ng Panginoon eh. Dati naman, pagka basta gawa ng Panginoon, nandun ka. Dati naman, todo gaya ka pagka para sa Panginoon. Di ba? Dati naman, hindi ka na pinipilit sa pagsamba sa Panginoon. Dati naman, inuuna mo ang Diyos pagdating sa Diyos. Dati naman, naglilingkod ka sa Panginoon ng sobrang paglilingkod, talagang halos kahit pagalitan ka ng nanay mo, pagalitan ka ng kapitan ng kapitbahay mo, naglilingkod ka sa Panginoon. Di ba? Even na may COVID-19, dati naman, nakapaglilingkod at nakasasamba tayo sa Panginoon. Pero mga kapatid, ang masakit dito, ang lahat ng iyon, dati naman, na dapat hanggang ngayon. Amen po ba? Yung mga dati naman, dati, naranasan natin, nag-encounter tayo sa Panginoon. Panginoon, kunin mo na ako, patayin mo na ako nang di na ako magkasala. Di ba? Nung nag-encounter tayo sa Panginoon, naranasan natin ang Panginoon, lumuluhod pa tayo, masyadong luha natin, halos gumawa ang church, ang luha mo sa church. At sabog-sabog ang laway at uhog mo. Nung maranasan mo ang presensya ng Panginoon. Pero sana lahat mga kapatid ngayon hindi dati. Dapat hanggang ngayon. Magkaroon po tayo ng analyzation sa buhay natin. Yeah. Analyze natin kung sino na po tayo ngayon. Kasi po minsan, nung ginagawa ko ituro na ito, parang gusto ko maiyak eh. Kasi naalala ko, Lord, dati naman ganito ako ah. Di ba? Dati naman, Lord, nakapaglilikod ako ng todo. Di ba? Sabi ko sa'yo, maiiyak ako. Pero dapat pala mga kapatid, ang lahat ng yun hindi dati naman. Dapat hanggang ngayon. Amen po ba? Amen. Amen. Sunod na mga ugali ng mga Israelita. Kinabukasan, maaga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at sinunod sa altar. Nagpatay pa sila ng mga hayop na kanilang pag sinagsalu-saluhan. Sila'y nagpakabusog, nag-inuman at mahalay na nagkasiyahan. Mga kapatid, di ba ito yung mga Israelita natin nagre-reklamo kay Moses? Moises, nagugutom kami. Moises, nakuuhaw kami. Moises, wala kami ng skincare. Mga ganun ha. Moises, kulang kami sa ganito, puro reklamo. Pero nung bakit sa ibang Diyos na naglingkod, lumabas lahat ng meron sila. Nakita niyo po ba yung kwento?
Biruin niya, nakapagpatay pa ng saan nanggaling ininom nila? Saan nanggaling yung pinagsalusaluhan nila? Tama po ba? Minsan ganun tayo pagdating sa Panginoon, puripo tayo sa oras. Puripo tayo sa ano meron tayo na pwede natin nang ibigay sa Panginoon. Pero pagdating sa Shopee, already, di ba? Already, everything. Pagdating sa mga walang kwentang bagay, handa-handa tayo, todo-todo tayo. Kasi nga, dati naman. Di ba? So dapat, hanggang ngayon. Amen po ba? Amen! Amen. So paano naman po ba natin masasabi na hindi tayo nako-compromise o hindi tayo na-compromise? Una, we have an influence. Tama? And iba po ang influence and impact. Ang Kristiyano, hindi lang dapat may influence, dapat may impact din. Amen po ba? Kasi kung lalabas po tayo dito, marami tayong mga kilalang may influensyang tao. Tama? Yung mga nasa gobyerno po ba natin, influensya po ba sila? Nakaka-influence po sila, di ba? Minsan nga, na-influensya pa tayo. And, ang tanong, may impact ba yung buhay nila? Walang impact kasi yung iba sa kanila, nangungurakot, pero may influence sila. Kasi nga, meron silang pera. Pero dapat pala mga kapatid, bilang Kristiyano tayo, dapat na may influence tayo, dapat meron din tayong impact. Amen po ba? May impact yung buhay natin. So, paano ba natin masasabi na tayo ay impact o may impact? How can we say that we have an impact? Unang-una, we have an enemy. Yan. Kapag ikaw ay isang tao o isang Kristiyano may impact at may influence, sa totoo lang, nadami kaaway mo. Di ba? Kasi sa mundo po natin ngayon, kapag sumalungat ka, sinasabi ng mundo, ang tao galit sa'yo. Amen. Kapag ikaw ay against sa LGBTQ plus ABCD, ang tao galit sa'yo. Tama po ba? Kapag ikaw ay against sa mga gustong gawin ng mundo, galit sa'yo ang mundo. Pero kapag ginagawa mo naman yung mga abot kay Kristo at abot sa mga Diyos na bagay, ang tao nagagalit pa rin sa'yo. Diba? Sa mundo natin yun, baliktad na. Kung ano yung mali, yun ang nagiging tama. At kung ano yung tama, yun ang nagiging mali. Hindi mo ba? Pero sana, mga kapatid, magkaroon tayo ng kaaway, magkaroon man tayo ng kaaway, iyon ay dahil meron tayong paninindigan sa ating Panginoon at sa sinasabi ng ating Panginoon. Amen? Kasi po, maaaring minsan, natutuwa sa iyong kapitbahay mo kasi ang galing mo. Ang galing mong magmura. Di ba? Ang galing mong, ang galing mong mag-dismiss. Di ba? Ang galing. Di ba? Maaaring matuwa sa iyong kapitbahay mo sa ganong mga, pero kapag ka na salita ng Diyos, tigilan mo ako, ginanakuan Diyos. Diba? May mga ganun mga tao. Kapag po lumabas ka dyan sa ating sa bubulok at nagkaroon ka kung kilala nila ang Diyos, marami magsasabi kilala nila ang Diyos. Pero kaibahan ng mga Kristiyano, kilala natin ang Diyos at may pananampalataya tayo sa Diyos. Iyon ang wala sila, yung pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Amen. At yun po ang dapat, nataglayan po natin, ibig na maraming kaaway sa atin, sa pangangaral natin ng salita ng Diyos. Manindigan tayo sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Minsan kasi natatakot tayong sabihin na masama yung ganito, masama yung ganito. Kasi natatakot tayo na baka sabihin ng tao, ginajudge natin sila. Sa totoo lang, hindi tayo nag-judge sa kanilang salita ng Diyos. Tama po ba? Kasi sa pangalan, pag sinabi mo yung totoo, magagalit sa iyong tao. Tama? So, ganun po talaga sa mundo po natin. Kasi po mundo natin talaga, pasama ng pasama, talagang mangyayari po yung mga bagay na ganyan. And isa po sa mga example na buhay, si Pablo. Sabi po sa gawa, buong magkumbal at lumuluhong naglingkod ako sa Panginoon at nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa pagtatangka ng mga Hudyo. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madlao o sa bahay-bahay, man, hindi ako nanginging magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Maging Hudyo o Griego man ay pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Isus. Sa tingin nyo mga kapatid, bakit ba siya tinutulog sa ng mga Hudyo? Kasi, verse 22, sabi doon, sabi doon,
Dahil nangangaral sa salita ng Diyos. Amen. Kasi po si Pablo, di ba? Si Pablo, ang background po niya, matindi po siyang, talagang pinapatay niya yung mga Kristiyano o isa po siyang heretic people o kaaway ng simbahan. So ngayon po, yung mga tao na kilala sa kanila, nung nagtuturo siya ng about sa Diyos, yung mga Hudyo na dapat na makakilala sa Panginoon, sila pa tumutulog sa kay Pablo. At ganoon po talaga, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, may mga tao hindi matutuwa sa paglilingkod po natin. Amen po ba? Lalo na pag nakita ng tao, pinagbabala ka, tapos nakakangatan mo sila. Di ba? Magagalit sila sa'yo, naging ka pa, pera-pera lang naman yan. Narinig po ba natin yung mga ganun bagay? So, marami talaga tayong mga kasagupa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kung yung mga apostol na ito, naranasan nila yung mga ganun bagay, sigurado tayo man, mararanasan natin yung mga ganun bagay. Di ba? So, yun. Nagkakaroon tayo ng kaaway. We have an enemy. Sunod, paano natin malalaman na may impact at influence tayo sa ating mga buhay? Nahihiya. Ibig ko sabihin sa nahihiya, hindi ikaw ang nahihiya, yung ibang tao nahihiya sa'yo. Naranasan niyo po ba na ganito? Alam sa eskwelahan yung born again ka, Christian ka. Tapos yung unang pasukan ng ibang mga kaalasin mo, nakapaatin di magmura, kay nilutong. Parang charong ni Kuya Edison, ganun kalutong. Diba? Ganun magmura. Pero kung nalamang Kristiyano ka, pagkakausap ka, nabubulin magmura, parang nahihiya sila. Tama po ba? Ibig sabihin lang na may impact na ibuhay natin sa kanila. Ang masama mga kapatid, ganito eh. Hindi na sila nahihiya. Example po natin. Yung kapitbahay mo, hindi na nahihiyang mag-chismis sa'yo. Bakit? Kasi alam din chismosa ka. Tama? Yung kapitbahay mo, hindi na nahihiyang magmura sa harapan mo. Bakit? Nagmumura ka din naman kasi. Ginagawa mo din naman yung ginagawa niya. Tama po ba? Hindi na sila nahihiya kasi hindi nakikita sa atin. So dapat pala may impact ang buhay talaga natin. Amen? Amen. So yan, sabi nga po sa 1 Timoteo, huwag mong hayaang humaking maningaman dahil sa iyong kabataan. Sa halip sikapin mong maging halimbawa sa mga pananampalataya, sa iyong pagkasita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. So, ito po sinabi ni Pablo kay Timoteo. Tama po ba? And ito po yung payo niya kasi si Timoteo pinadala niya sa mga kapatid na iglesia. Kasi po, ang pag-aalam ko, parang hindi ata makapunta si Pablo. Kaya si Timoteo na lang ang pinadala niya doon sa church na yan. And ito po yung payo sa kanya. Tama naman po, di ba? Ang tao, kapag nakita na ikaw ay nagbumura, o gumagawa ka rin ng mga bagay na ginagawa nila, hindi na sila nahihiya sa'yo. Kasi hindi na nakikita si Kristo sa buhay natin. Amen? So dapat pala maging halimbawa tayo sa pananampalataya, sa pag-uugali natin, sa pag-ibig at sa palinis na pamumuhay po natin. Amen? Totoo lang, yung mga binanggit dyan, sa totoo lang, hindi naman talaga kaya natin gawin lahat pagdakan. Diba? Pagdakan, yung bang agtimano magagawa natin, talagang may process pa rin po talaga. Talagang sa biyaya lang talaga ng ating Panginoon. Di ba? Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Talagang sa biyaya ng Panginoon tayo nabubuhay mga kapatid. Amen? And, ito po, malapit na itong matapos. Kaya, medyo iniksi ako kasi magkakaroon pa ng reflection. Sunod, ang isang taong naniniwala ako na kung ang Diyos ay nakilala mo at ikaw ay talagang na-encounter mo ang Diyos, ng Diyos ay pinatawad ka sa iyong kasalanan, at kung na-encounter mo ng Diyos ay talagang pinagpala ka sa buhay mo. Grabe sumamba. Amen? Ang totoong nakakilala sa Panginoon, totoo may pananampalataya sa Panginoon, hindi nahihiyang magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Hindi nahihiyang magtaas na kamay sa Panginoon. Kasi kung totoong pinagpala tayo at totoong tayo ay binibless ng Panginoon, dapat mas mataas ang kamay natin pagdating sa pagsamba sa Panginoon. Grabe yung ating pagpupuri sa ating Panginoon. Ganon ang mga tao, totoong nanampalataya at totoong nakilala ang Diyos. Amen po ba? Kasi po ang Panginoon natin, hindi naman po siya nahiya nung buhatin yung krus ng Kalbaryo at kung siya ay malagay sa kahiyan nung ginawa niya po yun para sa atin.
Makikita po natin yan, di ba? So dapat sino tayo para hindi magbalik ng totoong pagsamba at grabing pagsamba sa ating Panginoon? Amen po ba? So isa pong kwento. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y kinagalak niya, kaya kinuha niya ang kabanatipan at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakaka-anim na hakbang pa lamang. Grabe no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ibig sabihin, 3 feet. Ay, 6 feet. Tama ba ba? 6 feet. Pinahinto na sila ni David at nagandog sila ng isang toro at isang pinatabang baka. Isinuot ni David ang isang linong epod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ng mga trompeta. Nang sila papasok na lungsod, si David ay naglulundag at nagsasayaw. Nang siya'y dumawa ni Michael, na anak ni Saul, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Di ba? Nung nabalitaan ni David na pinagpapala si Obed-Edom, kinuha niya yung Ark of the Covenant. And the Ark of the Covenant is a symbol, it symbolizes the presence of God. Amen po ba? At naniniwala naman tayo na kapag talagang nasa atin ang presensya ng Diyos, pinagpapala talaga ng Diyos. Amen po? And ganun po ang ginawa ni David, kinuha po niya ngayon yung Ark of the Covenant. At habang nasa na, nagsasayaw siya, nagpuri na sa Panginoon, hallelujah, purihin ng Panginoon. Sabi ko siguro ni David ng mga panahon yun. Pero, mga kapatid, ang isa sa mga nakakaano dito, si Michael. Si Michael. Hindi natuwa sa pinagagawa ni David, yung anak ni Saul. Talagang sa pagpupuri natin sa Panginoon, may mga tao hindi matutuwa. Amen po ba? May magkasabi pa nga dyan, nasisira ka ng ulo. Sira ka ng bait. Diba? Naka-jogging ka ba? Mga ganun ba? Diba? Bakit ganyan ka sunod? Bakit ganyan? Ba't patalong-talong pa? Meron nga po akong meron po akong kasama sa journal namin. Ano po yung tatay niya, scout ranger, then siya po sundalo. And doon mga pinagtatangkaan ko na po siya na hindi naman patayin. Pinagtatangkaan ko na po siya na salita ng Diyos. And pumasok po yung kwentuhan namin. And sinabi niya, nakakatid daw sa isang Christian church. And meron daw doon pastora. Kasi po, babaero talaga. Diba? Habang tumatalog daw po siya, yung 45 dito, gumagano'n gano'n. Kaya ginawa ko sinuksan niya yung 45 doon sa gano'n. Ang pakay daw po na talaga doon yung babae, yung pastora. Diba? So, gano'n talaga mga kapatid. May mga taong gano'n eh. Pero niniwala ko lahat ng tao dito, hindi gano'n. Ganyan po ba? And sa pagpupuri natin sa Panginoon, meron talagang mga hindi matutuwa sa atin. At kukutsain tayo. Diba? Meron mga taong nagsasabi sa atin, nasisiraan kayo ng bait. Okay lang masiraan ng bait. At least, bakit? Diba? Okay lang masiraan ng sabihin ng ibang tao, nasisiraan ng bait. Basta nagpupuri tayo sa Panginoon. Hindi naman kasi sila nakakilala sa Panginoon. Tayo ang nakakilala sa Panginoon. Kaya alam natin kung paano sambahin ang ating Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, sa pagpupuri natin sa Panginoon, huwag tayong nahihiya. Amen po ba? Amen. Huwag tayong nahihiya sa pagpupuri po natin sa Panginoon. Huwag po natin kinahihiya ang pagpupuri po natin sa ating Diyos. And sunod, lifting of hands. Sa pagsamba sa Panginoon, dito po, papaliwanag ko lang po sa inyo kung ano po, bakit ba tayo pumapalakpak, bakit ba tayo lumunod, bakit ba tayo sasayaw, bakit tayo tatas na kamay. Lahat po ng ito ay sola scriptura. Ibig po sabihin, lahat po ng ito ay nakaayon sa Biblia. Amen po ba? Amen. Sabi po sa Bible, lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord. Ibig sabihin, ito pag-aralan po natin mabuti yung verse na ito, hindi po natin pwedeng paghiwalay yung lift up your hands and praise the Lord. Kasi minsan, maaaring nagtatas tayo ng kamay, pero hindi tayo nagpe-praise the Lord. Pwede po pala yun. Di ba? Pwede pala na napakataas ng pagtatas mo ng kamay sa Panginoon. Pero ito lang, hindi ka naman talaga nagpupuri. Di ba? Habang nagpupuri ka. Sa cellphone, may nakikita pa kami sa ibang church at hindi dito yun. Pag sumasamba, ka. Ganun sa upuan. Tapos may cellphone. Di mo alam kung anong ginagawa. Di ba? May mga ganung bagay. Kaya, pagod nga ako ng sa upuan. Upuan ko. Yan. Kung mas natin yung paano ginagawa ng nagtapalitin natin ginagawa.
Iba ganun sa mga basa Panginoon. Ganun yung iba sa mga basa Panginoon. Meron namang iba na ganito. May ginagawa ko niya. Ganun. Yung mga ganun bagay yung pagsamba sa Panginoon. Mayroon akong nakita, pag nag-pray na. Tinitingnan yung mga mukha na nag-pray kung sino didila. Pero may mga ganun bagay sa buhay natin, di ba? So dapat pala sa pupuri sa Panginoon, tayo nga pagka-aawit tayo ng lupang hinirang. Di ba? Marka Pilipina di Magdalo. Talagang matino tayo. Ganyan pa tayo, tinatagal natin yung shortcut natin, hindi tayo gumagalaw. Tama mo ba? Sobrang disiplina natin. Watawat lang yun. Di ba? Grabe tayo mag-honor ng watawat. Much more pa mga kapatid yung Diyos na nakilala natin. Karapat-dapat lang purihin. Amen po ba? So bakit tayo magiging magtaas na kami para sa ating Panginoon? Di ba? So, lift up our hands in the sanctuary and praise the Lord. Sunod, yung pagpalakpak. Sa pagpalakpak sa Panginoon, mga kapatid, hindi lang yan, hindi lang gawa yan. Nasa Bible din po yung pagpalakpak sa ating Panginoon. Di ba? So, meron ako nakita na habang nag-upuri, tayo dyan. Di ba? Sabi ka sa akin, hanggang sumasamba sila sa Panginoon, ang ginagawa nila, praise the Lord. Yung kagat yung pinapalo, naghaharutan, nagkakalagyan, praise the Lord. So, ibig sabihin, thank you. So, ibig sabihin, hindi gano'n, natotoo pagsamba sa ating Panginoon, nasabi doon, palakpak. Di ba sa kakawali ko nga, minsan, ang sinasabi ng tao, pag ikaw mababa ang palakpak mo, para ikaw sa tao yun. Nakakasa po ba natin? At kapag sa Diyos daw, dapat mataas. May nabasa po ba tayo ganun sa Bible? Wala. So, ibig ko lang sabihin mga kapatid, kahit nalasan ka man, todo may bigay ng palakpak mo sa ating Panginoon. Ngayon mo ba, ginagawa natin yun, hindi sa katabi natin. Sino mo nagsasabing balot tayo, ginagawa natin yung para sa Diyos natin. Amen? And sabi po dito, sabi po sa isang Bible verse, clap your hands, all you nations, shout to God with cries of glory. Di ba? Ibig sabihin pala, hindi na pala dapat mapalakpak ka. Dapat sumisigaw ka rin para sa ating Panginoon. Eh, ito ba? Sigaw ng may kagalakan, hindi yung sigaw na parang nasisiraan ka ng paed, di ba? Meron kasing mga mapanood tayo sa YouTube. Di ba? Pagka sila, kala mo sinasaliban, alam yung mga tagtugang gano'n sila. So, meron ba ako nakikita, naka-live, nagpe-praise the Lord. Meron na ganyan nasan, praise the Lord. Naka-ganon, di ba? Alam niyo mga kapatid, yung mga ganong bagay, huwag dapat natin ginagawa, nagpupuri tayo sa Panginoon. May nakita sila, nag-islaman, nagbubunga, ginawang parati lang, di ba? Ginawang parati yung magawa sa Panginoon. Sabi po ng Bible, kung gagawa kayo ng mga yun, sabi ni Pablo, isaayos po natin. Yan, kung nakita po tayo ng isaayos. Sunod! Dancing in praise. Di ba? Pagpupuri sa Panginoon. Di ba? Kasi minsan nakasanayan na natin. Diba? Kaya, mga nakasanayan natin sa, alam niyo bakit? Wala epekto ng TikTok. Di ba? Di ba? Pagka, ganun, di ba? So, dahil sa pagpupuri natin sa Panginoon, mga kapatid, huwag tayong nahihiya. Di ba? So, ngayon ka, masasayaw sa Panginoon. May dance step pa nga tayo minsan eh. Yung gano'n na yun. Talagang signalin pagka sa Panginoon tayo umasayaw. Amen po ba? So dapat sa pagkasayaw po natin sa Panginoon, huwag ginawa po natin yun, inuulit yun, ginawa po natin ginagawa yun sa bawat sa atin para ipakita tayo ay mas malakas sa Panginoon. Ginagawa natin yung tayo ng Panginoon, malakas sa buhay natin. Amen po ba? Ginagawa natin yun dahil iyon ay pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi nga po sabi ko dito, let them praise His name with dancing and make music to Him with timbrel and harp.
Ibig sabihin, yung mga ginagawa pala natin dito, hindi lang tayo nagpapasikat, nasa Bible din pala. Amen? Yung mga pagsayaw natin sa Panginoon, yung mga pagtutug natin, pag-awit natin sa Panginoon, ginagawa natin lahat ng iyon para sa ating Panginoon. At hindi para sa mga tamagitan, para sabihin, ang pogi mo naman pag nagigitara. Bonus na lang yun, basta ang ginagawa natin sa Panginoon ang focus. Amen po ba? Amen. So, sunod, kneeling and praising. Yung paglulod po natin sa Panginoon, yung pagpupuri po natin, pag-alulod tayo sa Panginoon, hindi yung gawa-gawa lang, nasa Bible din po. Sabi nga po sa Bible, di ba? Come, let us bow down in worship, and let us kneel before the Lord, our Maker. Kung naniniwala tayo na ang Diyos ang Creator natin, dapat lang magpakumbaba tayo sa Kanya. Kasi po yung pagluhod po natin, it symbolize po yun ng pagpapakumbaba sa ating Panginoon at ino-honor natin ang Diyos sa buhay po natin. Yun po yung ibig sabihin ng pagluhod, hindi yung may magawa ka lang. Diba? Kaya po tayo lumuluhod kasi nakakalalis mo na ang Diyos ang aking manlika. Ang Diyos ko ay makapangyarihan. Amen po ba? So kaya tayo lumuluhod sa pagsama mo natin sa ating Panginoon. So yun, nakunawaan na po ba lang bakit tayo nagtatas na kamay? Nakunawaan na po ba lang bakit tayo tumasayo habang pumapalakpak at bakit tayo sumisigaw sa Panginoon? Nakunawaan na po. So ngayon, mamaya gagawin niyo po yun. Gagawin po natin. Amen po ba? Mamaya gagawin po natin. Pwede sa gagawin daw nila. Tingnan natin. So yan, alamin natin. Natotoo ka naman tayo sa Panginoon, grabing sumamba. Kasunod, ang tao toong nakakilala sa Panginoon, nagpapatuloy. Amen? Kung mapapansin niyo po mga kapatid, sa lahat ng pagtuturo ko, laging may nakalagay din nagpapatuloy. Mapapansin niyo sa ibang mga preach, may mga nakalagay din na preach nagpapatuloy. Kasi mahalaga na tayo nagpapatuloy. Amen po ba? Nagpapatuloy tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kasi mga kapatid, kung sa tuwing masaya lang tayo maglilingkod sa Panginoon, kung ikaw'y malungkot, wala ka na sa church. Hindi nagpapatuloy ang tawag doon. Diba? Ang nagpapatuloy, even na wala ka na nararamdaman sa Panginoon. Kasi minsan binabase natin sa emosyon natin. Hindi na tumatayo yung balahibo ko. Hindi na totoo si Lord. Yeah. Hindi na tumatayo yung daliri ko. Hindi ko nararamdaman yung kilabot. Diba? Kasi nga nasa sa tapat ng aircon. Dati pa nasa tapat ka ng aircon, kaya nalimutan ka. Diba? Alam mo na e-box ka na, kaya tumatayo yung balahibo mo. So minsan, ganun nakabala tayo sa emosyon. Mga kapatid, even na natin nararamdaman na yan, ang pinakamagandang phrases kung kailang wala ka na nararamdaman, nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. Kasi hindi ikaw lang nagpupuri ito ng Espiritu mo na nagpupuri sa Diyos. So, sabi nga po dito, nagpapatuloy. Sabi po sa 1 Corinto, chapter 10, verse 12, kaya mag-ingat ang sino mong nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuhay. Diba? Ang context po dito, is all about integrity o paninindigan kasi nasabi ng salita ng Diyos. Minsan mga kapatid, kailangan na tayo ay nag-iingat. Minsan kasi akala natin malakas tayo, pero may mga pagkakataong nadudupilas tayo. Tama po ba? May mga pagkakataong natatapa tayo. At eto mga kapatid, ang masakit dito, hindi ka naman kay Lord natisod, sa kapwa mo Kristiyano ka natisod. Amen po ba? Ganito po kasi yan. Sabi po ng Bible, ang batong pagtitisuran po ay si Kristo. Tama? Pero sa panahon po natin ngayon, hindi naman yung ibang tao, hindi naman si Kristo na nagtisod sa atin. Di ba? Sa mga paumanan. Kaya siguro hindi na umakatid yung iba sa ganyan kasi natitisod sa'yo. Di ba? Natitisod niya. Ayaw kumatid doon, utangan na naman ako nun. Ayaw kumatid doon, gaganto rin naman. Ayaw kumatid doon. Natisod na. Kaya nga po mga kapatid, dito sa church, di ba? Sabi nga po ni Pastor nun, kapag daw po ka-member natin sa church, wag daw po natin uutangan. Di ba? So, kung ikaw man yung mga kabayan natin, amen po ba? Iba po kasi yung talagang nangutang kasi hindi na nagbayad eh. Amen. So, talagang dapat sa paglingkod natin sa Panginoon, nag-iingat. Di ba? Huwag nating hayaan na, minsan kasi sa sobrang integrity na, panindigan, sinasabi natin, palakas ako. Di ba? Akala mo malakas ka, pero bigla ka na lang natisod. Bigla kang iyak, bigla kang luha, bigla kang baksak sa Panginoon, sa relasyon mo sa Panginoon. Pero totoo naman mga kapatid, sabi nga po ng isang, si George Spurgeon, sabi niya, I shake, but my rocks moves not. Totoo naman, tama po ba? Dumarating yung
panahon, nasa-shake po ba tayo? Dumating po ba panahon, nalalaglag po tayo, titisod po kayo sa kasalanan? Dumating po ba yung panahon na tayo ay nagkakamali? Nakapagsabi tayo ng masasama sa kapwa natin? Tama? Minsan hindi natin nakokontrol yung stamina natin pagdating natin sa hirap ng ibang tao. Minsan talaga, dumadapis tayo. Tama po ba? Dumadapis tayo, nagkakamali tayo. Pero ang kagandahan ng mga kapatid, si Kristo hindi nagkamali. Tama po ba? Ang Diyos natin, hindi siya mawumove dahil yung ginawa niya noon, yun din yung mga bagay na ginagawa niya para sa atin at ginawa niya para sa atin. Yung po ay maligtas po tayo dahil sa kanyang biyaya. May ginawa po ba tayo sa biyaya iyon? Wala. Truly, sa biyaya na po tayo ng Panginoon, di ba, naligtas po tayo. Amen. So talaga dumating Panginoon, kahit mananampalataya ka na, namumoves ka. Namumoves minsan yung parang nasa-shake ka. Para po patunayan ko sa inyo, meron po tayong mababasa sa Bible. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino, nagtatayo ng kanyang bahay ng pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayaw ng malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi magiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aming salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayaw ng malakas ng hangin ang bahay nito at ay bumagsak at lubusang nawasak. Balik po tayo kung sa isa nating ano. Yan. Ito po, kung mababasa po natin. Tama po ba na siya ay nagtayo ng pundasyon sa bato? Nagtayo ng pundasyon. At di ba po, pagka po ang isang bahay nakatayo sa pundasyon at solid na bato, di ba po matibay? Tama po ba? Matibay. Pero, sabi po dito sa Bible, di ba? Nagtayo na kanyang bahay sa bato, sabi dito, umulan ng malakas, bumaha at bilayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon. Ngunit hindi nag-iba, sapagkat nakatayo iyon sa bato. Naranasan pa rin yung ulan eh. Even na nakatayo sa bato, naranasan niyo yung ulan. Tama po ba? Naranasan niyo yung bayo ng hangin. Tama po ba? Naranasan niya yung malakas na hangin, yung baha, naranasan niya lahat eh. Pero sa huli, nanatili siyang nakatayo. Bakit? Kasi his rocks moves not. Ayoko. Nasi-shake po talaga tayo. Nababayo po talaga tayo ng problema, mga hangin sa buhay po natin, mga bagay ng problema natin. Pero may Diyos po tayong inaasahan. May Diyos po tayong maaasahan at may Diyos po tayong lagi natin tatandaan na hindi nagbabago. Amen po ba? So, kailangan, oo, nasi-shake tayo. Pero ang Diyos at si Kristo hindi nasi-shake kailanman. Amen. And sunod, eto po, pinakalas na to. So, kung tayo po ay totoong nakakilala at totoong nanampalataya sa Panginoon at naranasan ng grabing biyaya at pagpapala ng ating Diyos sa buhay natin na kahit na gano'ng kalaki ang ating mga kasalanan ay pinatawad niya tayo. Sino po nakaranas ng ganun dito? Amen. Kung gano'n, dapat sanay ka rin magpatawad. At dito na po ako magtatapos. Isa sa pinakamahirap na gawin ay ang magpatawad. Tama po ba? Maaari kayo sabihin natin, napatawad ko na sa Panginoon, napatawad ko na siya. Pero totoo na kapag naaalala natin yung ginawa niya, kapag naaalala natin at nakita natin yung pagmumukha niya, naaalala natin yung mga ginawa nila sa atin. Tama, bumabalik pa rin yung sakit eh. Etong tao na to, dinuga ang manit mo. Etong tao ito, dapat dito, pinaparusahan. Dapat yung ginigiling at ginagawa ng pulisa. Yan mga ganun mga bagay. Sa sobrang galit natin, etong tao na ito, chismis ako at sinisiraan ang buhay ko. Alam niyo po ba na sa chismis po natin, maaari po tayong kasuhan. Republic Act 1062-7. Yung paninirang puri po natin. Kapag kaya po kung kayo ay maninirang puri, bahala kayo. Hindi ko po mahala. Meron po kayo kakaso, no? Kaya po lagi po natin tatandaan mga kapatid. Kaysa ikasuhan natin, patawarin na lang natin. Amen. Kasi mga kapatid, may nagtanong sa Panginoon eh. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus,
Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot sila ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Ibig sabihin, 70 times 7. Calculate nga lang po, di ba? Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad dito, ipinas siya ng isang hari na hingaan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyong-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, inutos ng hari na ipagbilis niya pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan mo po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyong lahat. Naawa sa kanya ang hari at pinatawad siya ng kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Diba? Ano yung utang niya kanina? Milyong-milyon sa hari. At ang utang sa kanya ng isa sa kanyang mga lingkod ay ilang daang piso lang. Sinabi niya ito, sabay-sabi, magbayad ka ng utang mo, magbayad ka ng utang mo, magbayad ka ng utang mo. Sabi niya gano'n. Lumot ito't nagmakawa sa kanya, bigyan mo ko ninyo ito pagbayaran. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ito'y pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya pumunta sila sa hari at sumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ko sa iyo, hindi ba dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggong sang makabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit. Kung hindi niyo taos-pusong, patatawarin ng inyong kapatid. Sino nakaranas dito ng totoo kapatawaran mula sa ating Panginoon? Sino nakaranas ng biyaya dito sa ating Panginoon? Sa totoo lang, higit pa tayo doon na tinutukoy ng Bible eh. Di ba? Mas higit pa tayo doon. Minsan dati, nung mga di pa tayo nakilala sa Panginoon, higit pa tayo doon. Baka nga dati, nagpupusya ka siya po. Di ba? Baka nga dati, sobrang tindi ng kasalanan mo. Baka may makasalanan, isa sa pinakamakasalanan ng tao dito sa bulo, mga ganung bagay. Di ba? Maaaring isa sa mga bagay na yun. Pero sa kabila ng yun, nung humingi ka ng tawad sa Panginoon, He still forgive you. Pinatawad ka ng Panginoon. Tama po ba? Pero sino tayo para hindi magpatawad ng kapwa natin nagkasala sa atin na may utang ng 50 pesos? Di ba? Sino tayo para hindi magpatawad sa ating kapatid? Lalo na po mga kapatid, kung meron man tayong kainitan dito sa church, meron man tayong hindi naging magandang, nagkaroon ng hindi magandang pagkakaunawa. Magpatawad na po tayo. Pwede po mamaya, paglabas nyo dyan, simplihan mo, medyo routine mo. Ay, sorry na. Ang mga kapatid, kapag hindi ka nagpatawad, hindi sila akala ikaw. Kasi nagalin mo yun. Diba? Yung nag-uurong ka, ay tinutino. Tapos bigla mo makakala na ginawa niya. Grabe, ayoko na mag-urong. Diba? Nagdabog ka na. Naalala mo kasi yung ginawa niya sa'yo. Diba? Talaga naman rin sa pagkatawa, nasasaktan tayo ng mga taong nasa paligid mo. Kasi kung sino mong malapit, sila yung madalas na makasakit. Di ba? Sa totoo lang, kadalasan talaga yan yung mga pamilya natin, mga kaibigan natin. Yan yung madalas na nakakasakit sa atin. Yan, niloloko tayo, ginagawa tayo na hindi maganda. Pero sa kabila ng mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, kaya natin silang patawad. No, hindi madaling magpatawad. Tama po ba? Totoo lang ako, hirap ako magpatawad eh. Di ba? Pero nagagawa natin sa biyaya ng ating Panginoon. Talaga sa biyaya mo lang ang Panginoon kami nakapaglilingkod sa iyo at nakapagsaserve sa iyo. Lahat ng ginagawa natin sa biyaya lang ng Panginoon, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, sa huling masasabi ko lang po sa inyo, kung totoo tayong nakaranas ng himala ng Diyos, sanay tayo magpatawad. Tama? Kung totoong nakilala natin ng Diyos, hindi natin siya ipagpapalit sa ibang Diyos. Amen po ba? Kung totoong naranasan natin ng Panginoon, grabe tayong sumamba sa Diyos. Amen? At kung totoong tayo ay nakakilala sa Panginoon, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Paano yung mga umalis?
Mga kapatid, okay lang naman na umalis ka sa church neto, pero sumasampa ka pa rin sa ibang church. Ang ibig ko sabihin, yung mga taong total yung umalis na at bumalik sa kasalanan. Paano yun? Nabura kaya yung pangalan nila sa pangalan ng buhay? Gusto nyo malaman? Okay, papalat ko na pa mag-cover din yan. Totoo lang mga kapatid, nung una pa lang, hindi na talaga sila nanampalataya. Yun po yung sagot doon. Kaya talagang nagawa nila muli. Kasi totoo lang, kung ikaw talaga yung totoong napili ng Panginoon at yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, kahit magkabali-bali ang buto mo, sumabog ang ngipin mo, ang luga mo, na aksidente ka, babalik ka pa rin sa Panginoon eh. Amen po ba? Ganun po, kaya po lagi natin tatandaan na totoong naniwala at nanampalataya sa Panginoon, sana'y magpatawad at laging bumabalik sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, yun lang po ang aking gustong ibahagi sa bawat sa atin. Na tayo po ito tumayo upang manalangin sa ating Panginoon. Sige ba tayo po manalangin sa ating Panginoon? Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Amang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtuturo niyo po sa amin ngayong araw. Dalangin po namin, Panginoon, na kung paano namin nakilala ng una, ay ganoon ka rin namin paglingkuran niyo yung mga panahon na ito, Diyos. At Lord, Ikaw ang Diyos na patuloy pang magpakilala sa aming buhay kung sino ka sa amin, O Diyos. At Lord, pakatagin mo kami pananampalataya sa iyo at palakasin mo, Panginoon, at pagtibahin at pagtitiwala namin sa iyo, O Diyos. At Panginoon, tulungan mo kami na magpatuloy na kahit man dumadanas kami ng mga problema sa aming mga buhay, physically, sa pag-iisip man, ano bang mga problema, Panginoon, kakulangan, mga problema, alam mo, Panginoon, ang bawat isa dito kung may problema. Panginoon, naniniwala kami na still sa dulo na may kasagutan mo, Diyos. At Lord, tulungan mo kami na magpatawad sa kapwa ko namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na kung paano mo kami minahal, ay mahalin din namin ang iba. At kung paano mo kami pinatawad, ay ganoon din namin pagkawalan ng iba. At Lord, hindi po madali magpatawad, napakahirap po magpatawad, Panginoon Diyos. Ngunit sa biyaya mo lamang kami makapagpapatawad, Panginoon. Kaya, O Diyos, tulungan mo ang bawat isa po sa amin at patuloy na maghahari ang pagmamahalan, pagkakaisa sa bawat pamilya, sa church na ito at sa bawat magkakapatid, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At Ikaw ang Diyos na patuloy na ina-acknowledge namin sa buhay namin na siyang patuloy na kumilos at mag-sentro ng aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng impact at maka-influence sa iba. Panginoon, tulungan mo din kami, O Diyos, na huwag kami makompromise, kundi kami ang makapag-compromise sa kanila ng salita mo, Panginoon. Tulungan mo kami na Ikaw ang Diyos na mag-iwanag sa aming mga buhay at laging magawa ng kalooban. Panginoon, salamat sa iyong biyaya at habag na patuloy may pinapala sa amin. Tunay nga, O Diyos, na sa biyaya mo lamang kami makapaglilingkod sa iyo at sa biyaya mo lamang, Panginoon, mai-apply namin ang mga salitang nabitawan niyo sa mga ito. Kaya, Lord, help us, guide us, Panginoon, patuloy na ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, magsamba, pagsalamat at pagdakila sa lahat ng tanging sa iyong ngalan lamang na narapat sa pangalan ng Panginoon Jesus ang namin ng Diyos ay magsabi na. Amen. Amen.